situation. Hindi po magkakagera. Don't panic. Ito ang payo sa publiko ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa iba't ibang nangyayari na may kaugnayan sa seguridad sa bansa. Mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Panawagan ng AFP Chief of Staff, don't panic. Sabi niya, we are in control. Wow, what an assuring words. Yung latest na video ni Senator Amy, nakakaano yun, nakakabigay talaga ng takot. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Gusto kong magbigay ng reaction tungkol sa malaking hamon, challenge o problema na kinakaharap ngayon ng ating Armed Forces of the Philippines sa pamumuno ni General Browner. Okay, tungkol po ito sa panic, takot na nararamdaman ng mamamayang Pilipino sa posibleng giyera with China. Dahilan na rin sa mga nagkalat na fake news. Na dahil sa mga fake news na ito, yun ang nagbibigay ng takot, pangamba sa mga kababayan natin sa posibleng giyera with China. Okay, pakinggan muna natin itong pahayag ni General Browner. Hindi naman po kailangan magpanik. No? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Don't panic. Ito ang payo sa publiko ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa iba't ibang nangyayari na may kaugnayan sa seguridad sa bansa. Tiniyak ni General Browner na kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. Ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Pinabulaanan din niya ang mga kumakalat na post o mga mensahe tungkol sa mga kaguluhan maging ang presensya umano ng maraming mga tangke at sundalo sa ilang lugar sa bansa. Wala aniyang magiging magandang dulot ang giyera para sa bansa maging sa bansang sasakop sa atin. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Kasabay nito ang pagdami ng fake news na kumakalat. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layo nito ay sirain ang tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in disinformation campaigns aimed at eroding the public's trust in our institution and the government. Kaya payo nila na sumangguni sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon gaya na lang ng AFP. Handa naman sila na magbigay ng tamang impormasyon nang maiwasan ang panic na dala ng fake news sa mga tao. We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering a spirit of solidarity and resilience against those who wish to weaken our resolve. Payo nila sa publiko na maging matalino at alerto sa mga nababasa o nakikitang mga impormasyon. Okay, so yun po ang kaya panawagan ng AFP Chief of Staff, don't panic. Sabi niya, we are in control. Wow, what an assuring words. Ang problema, paano tanggapin ito ng mamamayang Pilipino? May maniniwala, meron ding hindi. Okay? Yung latest na video ni Senator Amy, nakakaano yun, nakakabigay talaga ng takot. Yung sabi niya na may nalaman daw niya na plano ng China na hindi na lulusob ang China sa Pilipinas using their army, navy, or what. Ano na lang, hypersonic missiles na lang ang gagamitin.
naka-ready na, yung nakapili na sila 25 targets dito sa Pilipinas ang pauulanan nila ng hypersonic missiles na according to Senator Amy ay hindi kayang pigilan ng US, hindi kayang pigilan ng US yung pagbagsak ng mga hypersonic missiles ng China dito sa Pilipinas. Yun pa lang, nakakatakot na yun. Okay? Ano pa? Yung vlog ni Maharlika, how many days ago? 1 week na ba? Yung may tumawag sa kanya na isang general, may tumawag na taga Malacanang, tumawag na taga Congress, taga Senate, na iisa lang ang sinasabi, maghanda na ang mga Pilipino sa posibleng giyera. So, ayun, I believe, si Maharlika, hindi nag-ano ng fake news yan. Ipinaparating lang niya yung nasasagap niya sa kanyang mga puting ahas. And basically, karamihan na report ng kanyang puting ahas ay nagkakatotoo. So, after yung vlog ni Maharlika na ganon, may tumawag sa kanya na general, ako naman ang tinawagan ng kaibigan kong general. Retired na rin ito, hindi ko babanggitin ang pangalan. Sabi niya, Johnny, maghanda na tayo. Sabi niya, ay, parang magkakagera. Galit siya sa posibleng mangyari. Matanda na ako. Sabi niya, may safety ko lang ang aking pamilya. Okay na, laban pa rin tayo. Sabi niya. Ako naman, sir, ako rin, laban. Bahala na. Basta, huwag tayong basta-basta mag-surrender o ano, paglaban natin ang ating bansa. Ganon din ang aking ano. Kung magkagera man, ako handa pa rin akong tumugon sa panawagan. Kung sakali. Okay? Kaya mas maganda sana kung wala. Ano pa? So, yung kay General Romeo B. Poques, yung retired two-star general, yung kanyang post na ang Philippine government restrain yung de-escalate, yung hindi tayo ang unang magpapaputok, which is very good. Yun siguro ang ibig sabihin ni General Browner na we are in control. Ayaw natin ng gera. Tama yung sabi niya na talo tayong lahat sa gera. Agree ako nun. We are in control. So, yun. Believe ako sa ating mga Navy sailors ba o Coast Guard, yung nasa frontline sa West Philippine Sea na kalmado lang. Hindi sila talagang lumalaban ng ano kasi ayaw nating magkagera. But ang problema ang China. We cannot control the actions of China. Nambubuli talaga eh. Grabe yung angkinin niya na lahat. Akin lahat. Yun ang problema. The AFP, or the Philippine government, cannot control yung actuation ng China. At sabi ang opinion ni General Browner is, if we will not fire the first shot, China will. Darating ang panahon, sabi ni General Poques, na palulubugin ng China yung BRP Sierra Madre natin. Dahil very firm ang resolve ng China, yung kanyang claim, yung 10-dash line niya, is talagang ipagpapilit niya, akin yan. So, who can stop China? US lang ang maka-stop sa China. So, posible magkagera tayo with China kung gustuhin ng China. Tayo ayaw natin ng gera. Kailan kung gustuhin ng China dahil sa pinag-aagawang teritoryo, anong magagawa natin? In the same manner sa yung agawan ng lupa, mga magkakapatid. Di ba may nagpapatayan dyan dahil lang sa lupa? E di ganito rin dito. Dahil agawan ng teritoryo.
Wala po tayong control ng China. At kung gusto mo ng China na girahin tayo, yun na, doon na tayo lalaban. Okay? Lalaban tayo up to the last blood of the Filipino soldiers. Kailan, may laban ba tayo sa China? Yun ang tanong. Kaya marami ang nagpapanik. Ako, bahala na. Total, matanda naman ako. Puti ng buhok eh. Ang buhay sa mundo ay temporaryo lang. Mayroong permanent na tirahan ng tao. Yun po ang langit. Sa langit, wala nang giyera doon. And by the way, speaking of wars, ito na po yung palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi nakalagay sa Bible, Matthew 24 verse something, you will hear rumors of wars. Yan na, malapit na ang aking pagbabalik, sabi ng Panginoon. Ito na. Talaga, all around this world, gera. So, let's be prepared. Magkagera man o hindi, pagbalik ng Panginoon, you must be prepared. Dahil, judgment yung pagpunta niya. So, ako, hindi ako takot mamatay dahil yun na yung gospel. Naniwala ako sa Ebanghelyo, yung good news ng Panginoong Hesus, yung ABC. Paano tayo maiwasan itong takot? Magkagera, yung magkaroon tayo ng peace of mind. A, accept that you are a sinner. Yun, makasalanan ako. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C, commit. Surrender, commit our lives to the Lordship of Jesus Christ. Kaya yun, ginawa ko na yun sa akin. Kaya anytime, mamamatay ako ngayon, sakit, disgrasya, whatever, gera, no problem. Bring it on. Why? I will go to heaven with my Lord Jesus Christ. So, ganun po. Ito po, signs of the second coming of our Lord Jesus, itong rumors of war. Okay, so, kung magkagera man tayo with China, sabi ng iba, nandyan naman ang US, nandyan ang Japan, Australia, everybody, ang daming gustong tumulong. Ang tanong, pag ginera tayo ng China, talaga bang tutulungan tayo ng husto ng US? Yun ang tanong. I-invoke natin yung Mutual Defense Treaty. Makikipaggera ba ang US sa kapwa niya superpower? Both superpowers? Nang dahil lang sa Ayungin Shoal, nang dahil sa Scarborough Shoal, nang dahil sa mga maliliit na isla o rocks? Makikipaggera ba? Sabi ni General Focus, US is not dumb enough. Hindi yan makikipaggera dahil alam ng US, alam ng China na kung nagyera silang dalawa, sila mauubos, sila malulusaw dahil pag nagyera yung dalawa na yan, nuclear war na ang mangyari. So, ang nakikita kong mangyari, pag gerahin tayo ng China, tulungan tayo ng US. Yes, kagaya ng pagtulong ng US sa Ukraine. So, paanong tulong? Yun na. Billions of dollars. Armaments, equipment. Sige, gera ka dyan. Sige, supportahan ka namin. So, ang Ukraine, kawawa, nakikipaggera sa Russia. Yun na yung tinatawag na proxy war. Payag ba tayo na makipaggera sa China? Proxy tayo ng US. Suportahan lang tayo ng billions of dollars. Yun po ang ano. So, anyway, normal yan yung matakot. Kaya lang, lamanan mo yung takot. Huwag magpanik. Let's live our daily lives and then let's pray. The best defense dito ngayon sa worry, panic na yan is let's pray. At ako, nakikita ko na
Malapit na, answered prayers. Hintay lang natin by November. Ako, nagdarasal ako na ang manalong presidente si Donald Trump. Kasi kung siyang mananalo, yung mga EDCA dito sa Pilipinas, ala na yan. Nandiyan pa rin siguro, kaya wala nang suporta. Katulad nung kay PRRD. Di ba, may EDCA naman, 5. Kailang halos, walang galawan sa EDCA, walang masyadong development, ang China naman, di masyadong nagre-reklamo sa mga yung original 5 EDCA. Kaya bakit? Si PRRD, hindi naman siya dumikit sa US. Kaya kalmante lang din ang China, kahit nandun pa rin ang sigalot sa pinag-agawang teritoryo. Problema ngayon, itong ating presidente, yung kanyang foreign policy, dikit masyado sa US. Kaya nagagalit ang China. Ang foreign policy ng Biden administration, medyo gera ang gusto. Kung si Trump ang manalo. Ayun. Talagang iba ang foreign policy ni President Trump. Make America great again. World peace ang gusto niya. Kaya yun na po, konting dasal. Dasal. Panalangin tayo na manalo si Donald Trump at diyan na tayo makakaiwas sa gera.